Nang dahil sa ecumenism, ang mga Katoliko ngayon ay maaari nang magbasa kahit anong klaseng translation sa Biblia. Ug dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan ug unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Buot sa Dios nga maluwas ang tawo ug may balon sa kamaturan. Kay sa kamaturan. Hindi natin sinasamba si Mary bilang Diyos. Jesus Christ, the founder of the Catholic Church. Kini inyong alagad si Brother Edgar Luna. Sister Ying, God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid, nandito naman tayo sa ating programa Kay Unsabay Kamatuturan. Ang ating tatalakayin ngayon patungkol sa Bible. Nang dahil sa ecumenism, ang mga Katoliko ngayon ay maaari nang magbasa kahit anong klaseng translation sa Biblia. Ito po ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid. Bago pa ang lahat mga kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Edgar Logan Channel. Like, comment, at share. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang at sasagutin yan ng ating programa Kay Unsabay Kamatuturan. Nang dahil ba sa ecumenism, ang mga Katoliko ngayon ay maaari nang magbasa kahit anong klaseng translation ng Biblia. Itong pag-iisip na ito ay makakatulong sa iba, ngunit delikado rin sa iba. Walang magpaparusa sa iyo kung protestante na translation ang iyong babasahin. Pero kung hindi ka pa mahusay sa Biblia, delikado kung magbabasa ka ng translation sa Biblia na hindi aprobado sa simbahan. Bakit ito delikado mga kapatid? Unang-una, mawawalan ka ng 7 deuterocanonical books na hindi tinanggap ng mga protestante. May 46 na libro sa lumang kasulatan na iyong mababasa, ngunit 39 na lamang dahil hindi nakasali ang 7 libro. Pangalawa, kadalasan sa mga Biblia ay may kasamang notes na inihanda ng mga nagpaprinta nito. Kaya, kung protestante ang Biblia na iyong babasahin, delikado na maisama mong basahin ang kanilang notes na hindi naayon sa katuruan ng ating simbahan. Kung mahusay ka na sa katuruan, marami kang matututunan upang alamin kung ano ang pag-iisip ng mga protestante. Pero, kung kulang ka pa sa kaalaman sa ating katuruan, delikado na iyong makuha ang mga katuruan na hindi naayon sa mga doktrina ng ating simbahan. Kaya kung isa lang na Biblia ang iyong babasahin, siguraduhin mo na Catholic translation na may kasamang Catholic notes. So mga kapatid, ito pong nakikita nyo ngayon. Ito po ang mga translation ng Biblia na Catholic translation. Itong Maayong Balita Biblia 1973. Kailangan mga kapatid, kung magbabasa po tayo ng Biblia, kailangan tingnan natin kung mayroon ba itong Nihil Obstat. Ito po yon. Dito po sa gilid, merong Nihil Obstat. Ito po ay Catholic translation. Itong ngayon, Dual Rings version. Meron din po dito.
ito, ang the International Student Bible for Catholics. Meron din po itong Nihil Obstat. Dito po titingnan nyo mga kapatid kung meron po itong Nihil Obstat. Ito po ay Catholic version. May iba pa ang nababasahin natin ang Catholic version. Ang Knox 1944-1950 edition. Contra Trinity 1952-1968 edition. At Kleist Lilly 1954 edition. Revised Standard Version Catholic edition. The Jerusalem Bible edition 1966. Good News for Modern Man 1966 edition. The New English Bible 1970. The New American Bible 1970. Sa Tagalog mga kapatid, ito po ang Catholic translation. Ang Bagong Tipan 1952. Ang Banal na Biblia 1962. Sa Ilocano naman mga kapatid, ito pong Sunday Gospel and Epistles 1953 edition. The Epistles 1967 edition. Sa Cebuano ng mga kapatid, Catholic translation, ito ang Santos na Biblia 1959 edition. So yun po ang Biblia na kailangan natin basahin. Siguraduhin natin na Catholic translation na may kasamang Catholic notes. Kahit nga sa paggawa ng ganun, hindi pa ito sapat na hindi ka mawawala. Wala pang ideal translation sa Biblia at wala ring Catholic notes na tinanggap ng lahat. Ang mga naisulat ay mayroong mga critic na nagsasabi o na mayroong pagkukulang ang naghanda ng mga Catholic notes. Subalit, hindi ito dapat ikabigla dahil ang mga translator at mga note writers, mga tao lamang din. Minsan hindi masyadong makapaghayag sa ibig nilang sabihin. Yun lang po lahat mga kapatid. Sana marami kayong natutunan sa maikling video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe sa ating YouTube channel, Edgar Logan Channel. Ito po ang inyong lingkod, Sister Aileen. God bless us. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.